pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala ka'y tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala ka'y tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Magandang umaga po sa lahat. Kanina po habang naghihintay tayo ng ating pagsisimula ay kanya-kanyang kwentuhan tayo, kanya-kanyang balitaan. Talaga po na-miss natin ang bawat isa, tama po ba? At kamusta naman po ang ating isang linggong nagdaan? Pinagpala po ba tayo ng ating dakilang Diyos? Amen po. Kanina po ay sana naisingit din natin sa ating kukwentuhan ang pagbabatian natin. Nakapagbatian po ba tayo? At siguro po maganda po sa bawat ating pagtatagpo, lalo sa ganitong araw ng linggo, tayo po ay nagbabatian. Bibigay ng isang magandang pagbati, pagpapala sa bawat isa sa atin. Ating pong batiin ng bawat isa. Isang good morning, magandang umaga, mapagpalang umaga, mapayapang umaga, at purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Muli din ako niya tayo
sa ating iglesia, sa kanyang tahanan, upang sama-sama po tayo ay sumamba at magpuri sa ating dakilang Panginoon. Kayo po ba excited na sa ating gagawing pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon sa umagang ito? Kasama natin ang mga nasa online. So saan man po kayo naroon, nawa ang salita ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay umabot din sa inyo. Kasama namin sa kanyang tahanan sa umagang ito. Tayo po tumayong lahat para sa pagbasa ng kanyang salita. Ito po ay makikita sa Mateo, libro ng Mateo, kabanatang 28, talatang 18 to 20. Basahin po natin ang sabay-sabay. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po manalangin, dulog natin ang gagawin nating pagpupuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos sa umagang ito. Aming Diyos, aming Ama, tunay nga po na ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong anak na si Jesus, aming dakilang Panginoon, ang aming tagapagligtas, ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. At salamat sa pangako mo, Panginoon, na sa aming patuloy na pamumuhay sa mundong ito, Panginoon, na alam namin na masisira at temporaryo lamang, ay sasama ka sa amin dito pa lamang sa buhay na ito hanggang dun sa muli mo pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa pangako mong ito. Ang aming dalangin nga, Panginoon, ang bawat sa amin bilang mga anak mo, bilang mga alagad mo, ay magkaroon nga ng kalakasan at pagnanais at pag-ibig sa iba pang mga tao, Panginoon, na wala pang pagkaalam sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na magamit mo kami, Panginoon, sa paghayag ng iyong salita. Sapagkat tunay nga, Panginoon, ito ang layunin mo sa amin bilang mga mananampalataya. Tunay nga, Panginoon, ay ikaw ay ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. At narapat lamang, Panginoon, ay ikaw aming purihin at sambahin, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, ang aming nais ay makita mo ang aming mga kalooban, Panginoon, habang sumasamba sa iyo, Panginoon, na naroon ang katotohanan, Panginoon, sa aming pagsamba. At tunay nga, Panginoon, sa aming mga tinig, sa aming mga awitan, ikaw ay aming pupurin at sasambahin, maging sa aming buong katauhan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin para salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, ibigay po natin yung the best clap offering para sa ating Diyos na buhay, tapat, dakila. Amen po ba doon? Amen, amen. Excited po ba ang bawat isa na sambahin ng ating Diyos? I do believe na mabuti ang ating Panginoon for the past days. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, malaya po tayong umawit at sumamba sa ating Diyos. Amen? Amen. Tayo sasayaw, aawit, tatalon sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po muli natin ang ating Diyos na buhay. Ang tunay na Diyos na si Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Hey! 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 Whoa-oh! 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 Hallelujah! Whoa-oh! 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 Sabay-sabay!
Hallelujah! Ngayon po, idedeklara natin ang ating Diyos ay walang katulad. Amen po ba doon? Amen! Sabay-sabay! Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang Amen! katulad, lalala kang katulad. Wala kang 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 Hallelujah! lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, sabihin mo sa Panginoon. Ano man Hallelujah! magkataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Hallelujah! Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man, Lord God, Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. ikaw lang lagi, Ikaw Lord. pa rin. Uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! 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 Panginoon, hindi kami titigil na papurihan ka dahil ikaw si Yahweh, ang aming Diyos, na tapat at mabuti sa aming mga buhay. Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Woo! Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, baba't kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, baba't kailanman, hindi nagbabago. Sabay-sabay! Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo. Lumalapit sa presensya mo, nagbubugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri
sabay. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagati. Amen! Yahweh, Hallelujah! Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yes, Lord! Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may Tagumpay! Amen! Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga Hallelujah! hari. Sabihin mo sa Panginoon. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sabihin natin. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Woo! Woo! Hallelujah! Come on, church! Give the Lord a mighty love offering! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Purihin ka po, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Panginoon, ang aming mga puso'y nasasabik at nananabik sa presensya mo, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil si Jesus ay batid namin na anak ng Diyos. At si Jesus na aming sinasamba sa mga oras na ito ay iisang Diyos na kumikilos at gumagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Mula, Lord God, nung una ka naming tinanggap bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hindi nagbago yung pag-ibig mo sa amin, Lord God. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, tanggapin mo ang aming mga papurit pagsamba, Lord God. At patuloy naming idedeklara na ikaw ang tunay na Diyos sa aming mga buhay, sa iglesyang ito, sa aming mga pamilya, Panginoon, sa aming workplaces, Lord God, sa aming mga schools, Lord. We will declare na ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Hallelujah. 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 Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba.
kadakilaan mo, Lord. Kadakilaan mo, Ang kapangyarihan mo, O Yahweh. kapangyarihan mo, Ang kaluwalhatian mo. kaluwalhatian mo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, patuloy na malaya po kami lalapit sa inyong harapan, Lord. At idedeklara namin, Panginoon, na ikaw lang bukod tangi ang nararapat na purihin, nararapat na sambahin, nararapat na itaas sa lugar na ito, nararapat na sambahin sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, sa umagang ito, kung ito ang inanais ng puso mo, nandirito ang ating Panginoon ngayon. Nasasabik din siya sa iyong pagsamba sa Kanya. I encourage you na malaya ka lang lumapit sa Panginoon. Buksan ang iyong bibig. Kung nais mong itaas ang iyong mga kamay, malaya kang gawin yun sa lugar na ito. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, Lord. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Sabihin po natin sa ating Panginoon, Kailan may hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tunay na karapat dapat kang purihin at sambahin, Lord God, sa lahat ng iyong kabutihang ginawa sa amin, Panginoon. Kulang ang bawat salita, kulang ang bawat awitin upang patuloy namin sabihin kung gaano ka kadakila, kung gaano ka karapat dapat sambahin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nararapat ka, Lord. Nararapat ka sa papuri, Luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain,
Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Hallelujah. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ako'y iyong likha. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka, Lord. Nararapat ka sa papuri, Hallelujah. luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka. Sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong likha, Lord. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Kami iyong likha. Hallelujah. Lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi, Lord. Magsasabing ika'y dakila. Hallelujah. Jesus, dakila ka. Hallelujah. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Hallelujah! At magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw. Ikaw lamang, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapamantayan. Hallelujah. Pupurihin. Pupurihin
Salamat po, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, salamat po, Panginoon. Hallelujah. 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 Kapatid, sa oras na ito, pasalamatan mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po. Buksan natin ang ating mga bibig at pasalamatan natin ang ating Diyos sa mga oras na ito. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Jesus, ang nag-iisang pangalan sa silong ng langit na makakapagligtas sa aming lahat, Panginoon. Amen. Ikaw na binigyan ng lahat ng kapangyarihan. Panginoon, salamat po sa oras na ito na iyong itinakda, Panginoon, hindi lamang po para sa amin, ngunit sa pagitan natin, aming Diyos, upang sa oras na ito, Panginoon, na tayo, Panginoon, ay makapagniig, Lord God. Salamat po. Salamat po, Panginoong Jesus, na sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ay naririto, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Ama. Ang iyong banal na Espiritu ay malayang kumikilos sa bawat isa. Sinadya mo, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon, upang sa aming kalagitnaan, Panginoon, ay magaghari ka, maluwalhati ka, maranasan ka ng bawat isa, Panginoon, na naghahanap, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita that if we will seek you and we will seek you with all our hearts, Lord God, we will find you, Lord. And salamat po, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, Panginoon, nakikita mo ang puso ng bawat isa ng mga anak mo na tunay na naghahanap, Panginoon, sa iyo. Nagnanais, Panginoon, ng kagalingan from all the sickness, Panginoon. Nagnanais ng kapahingahan, Panginoon, sa lahat po ng kapaguran, Panginoon. Nagnanais, Panginoon, ng kagaanan sa lahat ng kabigatan, Lord God. Lord, salamat po sapagkat sa oras na ito, Panginoon, ay maisusuko namin, Panginoon, sa iyo all the struggles, all the problems, all the sins that we have committed, Lord God. And your mercy and your grace is new every morning, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, that you are here ministering to each and every one of us, Lord God. Personally, you are encountering us, Lord God, revealing to each and every one of us, Lord God, your word, your help, your voice, Panginoon, your love, the warmth of your hugs, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for your sweet, sweet presence, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Ang aming pong dalangin, Panginoon, nawa, Panginoon, ang aming pong mga panalangin, ang aming pong pagsamba, ang aming pong pagpalakpak, Panginoon, sa iyo, ang aming pong pag-aawitan, ang aming pagtaas ng kamay, Panginoon, ay nakita mo at nalugod ka, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang pagpupuri ng iyong mga anak, Panginoon. Nagpupuri kami, Panginoon, ang aming pong buong kaluluwa, ang aming buong buhay, ng buong lakas, ang aming buong puso, Panginoon, ang aming buong isipan, Panginoon, ay nagpupuri, nagpapasalamat, dumadakila, lumuluwalhati, Panginoon, sa isang buhay na Diyos na amin pong sinasamba sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na sa banal na presensya ng ating Panginoon.
Ang kapayapaan po ng ating Panginoon ay sumating lahat. Amen. Peace be with you po. Pakisabi sa inyong mga katabi. Peace be with you. No? Ang kapayapaan po ay sumating lahat. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Nagagalak po ba ang inyong mga puso, mga kapatid? Amen. Alam nyo, sa dami ng pinagdaanan, no, sa totoo lamang po, sa hirap ng trabaho ng nakalipas na mga araw, no, bilang isang accountant din po, no, talagang napakadaming trabaho pagdating ng January, no? And nakakatuwa na sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay patuloy na pinapalakas ng Panginoon. Dinudugtungan ng ating mga buhay, no? Salamat sa Panginoon sa bagong araw na ito. Salamat sa bagong kalakasan. Salamat sa panahon na ito. Mga kapatid, sa oras pong ito, ang ating kahilingan ay ating isang tabi ang lahat ng ating iniisip. At i-dedicate po natin yung oras na ito. 2 oras lamang sa loob ng isang linggo na kung saan maibibigay natin wholly nang walang ibang iniisip, nang walang pagkabagabag, nang walang worries, yung ating oras sa ating Panginoon. Nawa po ang ating Diyos ay patuloy na bigyan tayo ng karunungan upang ating maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo po ay patuloy na magpapatuloy sa pag-aaral ng ating pong kauna-unahang series para sa taong ito. No? For the year 2026, the message series and annual theme ng ating pong buong simbahan ng lahat ng Jesus is Alive sa lahat ng dako ng Cavite at Metro Manila is sharing the word to the fallen world. No? Tayo po ay nagnanais na ang ating simbahan ay tunay na ipamuhay ang ating vision that we envision that we, the JIACM Church, shall be used by God to unite and to transform people in the image of our Lord Jesus Christ in Cavite and beyond. Tayo po ay nagnanais na kalooban tayo ng Panginoon pagningasin muli ng banal na Espiritu ang ating pagnanais na ibahagi ang kaligtasan na binigay ng ating Panginoon sa lahat ng tao. Sharing the word to the fallen world. And for us to share the word, no, makikita niyo po ito dalawang bahagi. Sharing the word to the fallen world. So una, kailangan maunawaan natin what is the word. What is the word? What is the word that we will be sharing? And sa mga susunod na series, ating gabayan po tayo ng banal na Espiritu upang ating patuloy na maunawaan how to share the word. Pero ngayon, ano muna yung word? The word. That's why for this first month, for the first series of this annual theme, ang ating pong pinag-aaralan is knowing Jesus. Knowing the word. Because the word is Jesus. Knowing Jesus. Knowing the word. And we would like to reinforce, kailangan natin palakasin, paigtingin, palalimin yung ating pagkaunawa, yung ating pagtanggap, yung ating pagsasapamuhay na ang ating Panginoong Hesus, una po nung nakaraang linggo, we sa biyaya ng ating Panginoon, binigyan tayo ng Panginoon ng biyaya ng karunungan, na ating naunawaan na ang ating Diyos ay, ng ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. And sa linggo pong ito, pag-uusapan po natin, Jesus is the Lord. So una, last week, biyaya po ng Panginoon, nakita naman po natin sa Matthew 17, sabi doon, di ba, "Blessed are you, Simon, son of Jonah. It is not revealed to you by the flesh and the blood of your father, but it is revealed to you by the Father. The truth that Jesus is the Messiah, the Son of God." So blessed are we. Tayo ay mga pinagpala ng Diyos ng ating malaman at binuksan ng ating Panginoon ng banal na Espiritu ang katotohanan na ang Diyos na ating sinasamba, ang ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Ito po'y biyaya ng Panginoon. Hindi po tayo yung naghanap nito, ngunit ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang nag-open ng ating understanding that Jesus is the Son of God. And today mga kapatid, Jesus, we will understand sa biyaya ng ating Panginoon, sa tulong ng karunungan na ibinibigay ng banal na Espiritu sa bawat isa, that knowing Jesus as our Lord. Knowing Jesus as our Lord. Ang ating pong Panginoong Hesus, ang si Jesus po ay ang ating Panginoon. Amen?
Nauunawaan po ba natin anong ibig sabihin ng Panginoon? Sa tuwing nananalangin po tayo, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Ngunit sa umagang ito, ang ating pong naisin, tulungan tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon upang ating maunawaan, ano ba talaga? Pag ba sinasabi kong Panginoong Hesus, ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Na ang ating Panginoon, si Jesus, ay Lord. Alam niyo po, marami pong tao ngayon, no? Gone are the days, no? Because siguro sa napakadaming mga na ang mundo ay punong-puno na ng fake news. Ang mundo ay punong-puno na ng mapagkunwaring mga bagay. Shallow relationships. Ang mga tao po ngayon, totoo lamang po, naghahanap ng isang genuine connection sa Creator niya. Hindi na pupunta ang mga tao to be entertained. Hindi na pupunta ang mga tao for big worships, for big buildings, for glamorous events. But people are now looking for genuine connection to God. And you know what? Ang umpisa po ng isang genuine connection is the genuine truth ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, marami pong malalaking simbahan, ngunit ang totoo po, napakababaw ng pananampalataya. Napakababaw ng pagkakakilala sa ating Panginoon. That's why, nagpapasalamat nga ako sa Panginoon na tayo ay ganito, no? Wherein, in our church, I can really feel personally the genuine care that we have for each other. The genuine love that we have for each other. The genuine pursuit of knowing the truth of God. Totoo yung ating pong inaaral, no? Kanina, papunta na naman ako dito sa lugar ng Siniguelasan at nakita ko na naman yung mga bata, no? Na sabi ko, grabe, talagang napakatindi nung napakatindi nung kapit ng doktrina. Pero nung tinanong nga ni Mami, nung isang narinig ko si Mami kahapon, tinatanong niya, nakakapagbasa ba kayo ng Bible? Hindi po. Imagine, merong mga ibang religion na pinagbabawalan silang magbasa ng Bible. And how can they know? How can they know the God that presented in the Bible if they cannot access Bible? Kasi sinasabi sa kanila, ang pastor lamang, ang ministro lamang ang makakapagbasa, makakaunawa sa salita ng Diyos. So sa umaga pong ito, I hope we are all, people are looking for general relationship with God. And I hope we are all at war. Kayo po ba? Kasi tunay po at totoo itong ating Panginoon. Tunay at totoo po yung ating pong pananampalataya. Tunay at totoo po yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Yung ating pong ginagawa, yung ating pinanampalatayanan ay tunay. Ang tanong, mga kapatid, kayo po ba ay willing na i-share ito sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kamag-anak? Amen? Kayo po ba ay available? Kayo po ba ay ready to share this? Kasi I'm telling you, people are really looking into genuine connection to their God. Ang tanong nga lang, tayong mga tunay nakakilala sa isang tunay at totoong Diyos, handa ba tayong i-share ang mga bagay na ito? Mga kapatid, actually, totoo po, kinakabahan po ako ngayon. Kinakabahan po ako ngayon. Matindi po talaga ang aking kaba sa oras na ito. It's really, sa umaga pong ito, the Word of God, to some, and to some extent, may be offensive. But it's true. If you really want genuine relationship, if you want to have loving relationship, not only in the church, but even to your families, to your personal lives, kung gusto niyo po ng isang tunay na pag-ibig at tunay na koneksyon sa bawat isa, it must be based in truth. Ito po ay dapat nakasalig sa katotohanan. You cannot separate love and truth. Wala pong love kung walang truth at walang truth kung walang love. That's why, mga kapatid, sa umaga pong ito, ang aking dalangin, that the Word of God may be offensive to some, but the truth shall set us free. Maging malaya tayo at ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay mag-comfort sa atin na kinokorek ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ang ating mga puso.
Jesus is Lord. No? This is based on the book of John MacArthur. The title of the book is The Gospel According to Jesus. It's not the Gospel according to Pastor Maki. Sino ba ako? It's the Gospel according to Jesus Himself. I don't know if you will agree to this, but with all my love, sa akin pong sidhi ng pag-ibig sa inyo, sa ating mga kapatid, and to all those watching online, sa akin pong sidhi ng pag-ibig sa inyo, kayo po ang humusga kung ito po ay totoo o hindi. The gospel Jesus proclaimed was a call to discipleship. A call to follow Him in submissive obedience. Not just a plea to make a decision or pray a prayer. It puts sinners on notice that they must turn from sins and embrace God's righteousness. Ang tunay na mabuting balita ay tumatawag sa lahat na maging disipulo ng Panginoon. Maging alagad ng Diyos. Hindi lamang gumawa ng isang desisyon o mag-usal ng isang panalangin. Ang tunay na pagkatawag ng Panginoon, repent and turn away from your sins and then follow me. It's not just a mere prayer. It's not just a mere decision that you make one day that you accepted Christ. But it is total submissive obedience to God. That is the true gospel. Sabi po sa Romans 10:9, this is where it's based. Romans 10:9. If you declare with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung ipahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. We must profess in our mouth and we must believe that Jesus is Lord. Ang tanong mga kapatid, what do you mean by Jesus being our Lord? Is Jesus the Lord of your life? Marami din pong nagsabi niyan. Is Jesus the Lord of your life? Knowing Jesus as the Lord, or Jesus is the Lord. Jesus is our Lord. And if Jesus is our Lord, then what are we? If Jesus is our Lord, then who are we? If Jesus is our Lord, then we are His slaves. Tayo po yung mga alipin ng Diyos. If Jesus is Lord, then we are His slaves. Jesus is our Lord. Sabi sa John 13:13, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Ang Panginoong Jesus mismo nagsabi that He is the Lord. He is Lord, and we are right to call Him Lord because He is Lord. Sabi, ang problema nga lang po, marami nga po ang nagsasabi na ang Diyos, si Jesus ay kanilang Panginoon. Ang sabi sa Matthew 7 verse 21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day that we are waiting, on that day that will come when Jesus will return again, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit,
kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, is Jesus our Lord? Sabi diyan, ang tumatawag sa Panginoon ay sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama. Ang tumatawag sa Panginoon na sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama ay ang makakapasok sa langit. Mga kapatid, Jesus is our Lord. Ano pa pong sabi? Then Jesus said to His disciples, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, kung gusto natin talagang sumunod sa Panginoon, kung gusto talaga natin sabihin na siya ang ating Panginoon na sisunod, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Mga kapatid, the true gospel of Jesus Christ is a call to discipleship. A call to follow Him. A call to die on ourselves, to take up that cross and follow God. Remember that if we will confess that Jesus is Lord and believe in our heart that God raised Him from the dead, then we will be saved. Romans 10:19. Mga kapatid, kung ang Panginoon, kung si Jesus ay ating Panginoon, tayo ay mga alipin ng Diyos. Alam nyo, sa sobrang hindi maganda ng word na alipin, sa ibang translation, yung word na doulos, mamaya po makikita nyo, is translate ng ibang, syempre napakasagwa nung black slavery before, no? Pero yung word na doulos, they translate it not to slaves, but to servants. No? Minsan we are calling ourselves, we are serving God. We are servants of God. But in the real Greek word, in the original term, it's doulos. We are slaves of God. We are not just serving God. We are slaves to God. And later on, we'll be knowing this. Sabi sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon, kayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Ano bang sabi ng Panginoon? Love your God with all your heart, with all your might, with all your mind and with all your might, and love your neighbor as you love yourself. Anong udakilang atas? Go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them my commandment. Di ba? And yet, Panginoon, gayong hindi naman natin tinutupad ang sinasabi ng Diyos. Madalas sinasabi natin to, sumusunod naman ako sa iyo, Panginoon. Naglilingkod naman ako sa iyo, Lord. Minsan talaga, ang totoo, ang galing nating maglingkod. Totoo naman po yan, salamat sa Panginoon. Naglilingkod naman tayo. Ngunit sabi ko nga, ang original term na ginamit sa Greek, doon sa mga word na servants, is doulos. Doulos. It is the Greek term for slave. It's not an ambiguous term. Ang ibig sabihin, it is used to describe the lowest abject bond slave, a person who was literally owned by a master who could legally force him to work without wages. Meron pa ba dito ganyan? Ganyang empleyado, no? Yung for the firm, no? Yung kahit walang sahod, magtatrabaho. Meron kaya? Baka wala na magtrabaho, no?
Kahit walang sahod, magtatrabaho. Minsan nakakahiya nga totoo sa mga pastor eh. Kasi syempre yung pagkatawag galing sa Diyos, hindi ho ba? Kaya alam nyo, napakabuti ng Panginoon ang sisipag ng mga pastors natin. Kahit walang sahod, kahit kulang talaga yung sahod in worldly standards, they will still be serving God. Because we are slaves to God. We are slaves to God. Legally force them. Imagine yung slave po pwedeng utusan legally na magtrabaho kahit walang sahod. Those are slaves, those are doulos. Sabi ni Murray Harris, there is an important difference between a servant and a slave. A servant of God and a slave of God. The difference is, a servant gives service to someone, but a slave belongs to someone. Ang slave, ang alipin, ay pagmamay-ari ng Diyos. Tayo po ba ay pagmamay-ari ng Diyos? Ang ating po bang ginagawa sa ating pagmiministeryo sa Panginoon? Kasi yung servant po ganito, di ba? Yung mga trabahador natin sa bahay ganito, di ba? O sa negosyo. Pag nagtrabaho, bigyan ng sahod. No work, no pay. Di ba? Pero ang slave hindi po. There is work, no pay. Ang pay po nasa langit na. Ang slave po, you cannot own them. You don't own them. But a servant, you don't own them. But a slave, they are owned by God. Mga kapatid, if we are professing into our mouths, if we are believing and professing, declaring in our mouth that Jesus is our Lord, we're simply saying, you own us. Jesus, you own me. That's why, minsan the songs, minsan superficial nga yung pagkakaano, no? Nagkakaroon ng mas lalong meaning yung, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Ang bigat pala. Jesus, I belong to you. Ako'y sa iyo. You are my master. You are my Lord. And I am your slave. Sabi sa Romans 14 verse 7 to 9, for none of us lives for ourselves alone, and none of us die for ourselves alone. If we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both the dead and the living. Walang sino man sa atin ang nabubuhay no namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung tayo'y namamatay, para sa Panginoon tayo mamamatay. Kaya nga sa mabuhay o sa mamamatay, tayo ay sa Panginoon. Tayo po ay sa Panginoon. Amen! Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Mga kapatid, malinaw na malinaw po. If we are professing that Jesus is our Lord, then we are His slaves. Kailangan nating sundin ang mga ipinag-uutos niya bilang ating Panginoon. Kailangan nating gawin ang mga pinapagawa niya because He is our Lord. We are not doing the works of God because we want to earn favor to God. Hello. We are serving God not to earn favor to God kasi may pinapanalangin tayong bahay, kasi may pinapanalangin tayong trabaho, kasi may pinapanalangin tayong kung ano-ano. We are serving God not to earn favor, not to earn wages to God. We are serving God because primarily we belong to God. Jesus owns us. And imagine, sa dami ng alipin ng Panginoon, you are the one privileged to do the work of God. Ikaw ang tinawag ng Panginoon to do this work, to do the switcher camera work, to do the operator's work. It's really a great privilege.
A call from God to do and to serve Him in this capacity. Salamat sa Panginoon. We belong to the Lord and we are His slaves. Pwede po ba sabay-sabay natin sabihin? We belong to the Lord and we are His slaves. Amen? Amen. We belong to the Lord and we are His slaves. Ay. But just to be clear, no? Gusto ko lang pong malinaw. Okay? Gusto ko lang pong maging malinaw ito. No? Gusto ko lang pong maging malinaw. It's not our works that could save us. We are not saved through good works. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon, hindi tayo gumagawa ng mga bagay na pinapagawa ng Panginoon to save us, to earn salvation. Hindi po. Just to be clear, ha? Sumusunod tayo sa Panginoon, hindi para kumuha, para kunin ang salvation ng Panginoon. Salvation is still solely by grace through faith. Okay? Linawin po natin, ha? Jesus is our Lord. We are to follow Christ, but we are still saved through grace by faith. For it is by grace you have been saved through faith. Ito, linawin po natin talaga to, ha? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. Not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Linawin po natin, ha? Tayo po'y naligtas sa kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya, at walang sino man ang naligtas sa pamamagitan ng kanyang gawa upang walang sino man ang makapagpaumbabaw. Ngunit tayo, no? Ang nangyari kasi ito yun eh. Ito po yun eh. Nasa vision po natin. We envision that we, the JIACM Church, shall be used by God to transform people to the image of our Lord Jesus Christ. Once a person, through faith, accepted the grace of God, the salvation, he is transformed to the image of God. Bumabalik lang dun sa original na disenyo ng Panginoon. Ano ang original na disenyo ng Panginoon? That we are God's handiwork, that in Christ we can do good works. Sapagkat nung unang nilalang ang tao, ang nais lang ng Panginoon sa tao kay Adan ay gumawa ng mga mabubuting bagay. Kaya lamang tayo nagiging nakakagawa ng mabubuting bagay para sa Panginoon ay dahil po tayo ay tinransform na ng Panginoon sa pamamagitan ng salvation by grace through faith. Amen? We are not obeying God to earn salvation. Good works is just the result of salvation. Good works is just the result of salvation. Salvation is still earned through grace by faith. Ngayon, palalimin lang po natin ng konti. What is grace? Ano ba yung biyaya ng Panginoon, yung kagandahang loob ng Panginoon? Grace is the power of God to fulfill our new covenant duties. Ito yung kagandahang loob ng Panginoon. Yung tayo ay makasunod sa bago niyang mga utos. Not to follow all the laws or all the commandments. The law is good, sabi sa Romans. The law is good. No? The law is good. But it is by grace that we can fulfill these duties. This grace, itong kagandahang loob ng Panginoon, it does not grant us permission to live in the flesh. Or ibig sabihin, to sin. Grace is not the permission to sin. Hindi dahil mabuti ang Diyos, hindi dahil mabuti ang kalooban ng Panginoon, hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay binibigyan ng karapatang magkasala. But, ano daw po ang grace? It supplies power to live in the Spirit. It is through the grace of God that we can live through the Spirit. That is grace. What is faith? Saving faith is more than just understanding the facts. Hindi dahil alam mo lang yung si Jesus na ang buhay hindi mo lang alam na ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos, na ang Diyos ay makatarungan at mapagmahal, at ang Diyos ay nagkatawang tao na matay at muling nabuhay. But saving faith is more than just understanding the facts. It is inseparable, hindi mahihiwalay. Hindi mahihiwalay ang tunay na pananampalataya saan?
Hindi maihiwalay ang tunay na pananampalataya una sa repentance. Pag ikaw ay nanampalataya, you will repent. When you believe na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, you will repent. You will surrender. And there is a supernatural longing to obey. Makikita mo sa puso mo yung dating makasalanang ikaw. Wala na. Inuudyok ka na, uy, itigil mo na yan. Bawasan mo na yan. Tanggalin mo na yan. Talikuran mo na yan. I tell you, faith cannot separate from repentance, from submission, from obedience. That is the faith that can save us. A faith that is a work of God in our lives. Later on, we'll be discussing more on that faith. Repentance. No? Yung repentance kasi napakababaw minsan na meaning. Repentance, meron pong 4 na stages. No? Ang first stage, acknowledgement of sin. Ako ay nagkasala and I would like to apologize. Acceptance of sin, turning back from sins, hindi nagagawin, remorse, no? Pagsisisi sa kasalanan at higit sa lahat, the genuine repentance will always result to change life. Mga kapatid, I know this message may not be new to you, but maybe new dun sa mga bagong nakakilala sa Panginoon. Kung gusto nyong malaman kung tunay ba kayong nagsisi, ang tunay na resulta ng pagsisisi ay binagong buhay. Binagong buhay hindi sa pamamagitan dahil kaya mo. Binagong buhay dahil sa awa at biyaya ng ating Panginoon. Ang tanong mga kapatid, nagbago na po ba tayo? Binago na po ba tayo ng Panginoon? Saving faith is inseparable, hindi maiwalay sa repentance, submission, and the supernatural longing to obey. Sabi ng, baka po sabihin niyo, sabi lang, kasi sinabi lang, si Paul nagsabi niyan eh. Si Paul nagsabi niyan, hindi po, sabi ng Panginoong Jesus sa John 3 verse 36. The one who believes in the Son has eternal life. But the one who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God remains on him. Ang sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Amen? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Amen? Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. We cannot separate belief, we cannot separate faith from obedience. From obedience. We cannot separate faith from obedience. Those who will believe but does not obey will not have life. But the wrath of God remains on him. Tignan niyo po ito, example. Napakadami pong example. If you want to go to the word, Romans 1 verse 5, Romans 16 verse 26, 2 Thessalonians 1 verse 28. You can go to the word and they are speaking the same. Faith cannot be separated from obedience. It is the obedience of faith. Makikita niyo po doon sa 3 verses na yan, always obedience of faith or faith of obedience. They are inseparable, interchangeable. Sabi, isa pong example, tingnan niyo po. Doon sa Hall of Fame, o Hall of Faith rather, Hall of Faith sa Hebrews, no? Nung tinala ni Paul yung Hall of Faith, no? Example po. Sabi ni Paul sa 11 verse 8, Hebrews, by faith Abraham, when he was called, obeyed, by going out to a place which was to receive for an inheritance, and he left, not knowing where he was going. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Faith would lead us to obedience. Faith would lead us to obedience. Faith will enable us to say that Jesus is our Lord, to obey His command, and to proclaim and declare that truly and indeed Jesus is Lord. Malinaw po? Amen. Pero alam niyo po, magandang balita. We are slaves. Tayo po'y alipin ng Diyos. Malinaw na malinaw po, we are doulos. We are slaves of God.
Although we are slaves, we are treated as friends. Ano pong pinagkaiba ng slave sa friends? Dito po, makikita natin sa John 15, verse 14 to 15. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I have learned from my Father, I have made known to you. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Sino daw po lahat po ba friend ng Panginoon? Hindi. Ang sabi, ang friend ng Panginoon ay ang mga sumusunod sa utos ng Panginoon. Kaya nga yung premise ng verse na to, you are my friends if you do my command. If you obey, you are my friends. And I tell you, kung babasahin niyo yung John 15, yung umpisa mga verses, yung command po is this: I give you new command. Love others as I have loved you. No? Hindi na love your neighbor as you love yourself. Love others as Jesus Christ loves you. Ang bigat na po. Pero ayun ang utos ng Panginoon. Ang sabi niya, kung sino man ang sumusunod sa utos ko, ay itinuturing ko ng kaibigan. Hindi na kayo alipin. Sapagkat ang alipin, pag may pinagawa ang amo, pumunta ka nga sa talaba. Tapos kunin mo yung pera ang galing kay Mang Mario. No? Hindi, yung alipin, susunod lang yun. Hindi niya alam bakit, para saan yung pera. Pero yung kaibigan, hindi. Kunin mo kay Mang Mario, tapos sa'yo na yun. Kaya pala pinapakuha kasi sa'yo na. Ang alipin po, hindi nalalaman kung anong ginagawa ng amo. Ngunit ang kaibigan, tinuring tayong kaibigan ng Panginoon kahit tayo ay kanyang mga alipin upang sabihin sa atin ang kalooban ng Ama. Mga kapatid, minsan na may magtatanong siguro, bakit kaya hindi ko alam anong gagawin ko sa aking buhay, sa aking pamilya, sa mga desisyon sa buhay? Ay sumunod muna po tayo sa Panginoon. Sapagkat kapag sumunod tayo sa Panginoon, tayo kanyang magiging kaibigan. At kapag tayo naging kanyang kaibigan at hindi lamang alipin, sasabihin niya sa atin lahat ng itinuro, sinabi ng kanyang Amang nasa langit. We are His slaves, yet we are treated as servants. Ang tanong mga kapatid, bakit ba gusto tayong alipinin ng Panginoon? Akala ko ba pinalaya ako ng Panginoon? For whoever Jesus set free, He is free indeed. Bakit ngayon, Pastor, sinasabi mo, ako'y alipin? We are slaves, we are enslaved. Inalipin tayo ng Panginoon for us to be freed from sins and all its fruits. Tayo po'y inaalipin ng Diyos sapagkat gusto niya na tayong hanguin sa kadiliman at ilipat na sa liwanag. Upang tayo ay magmula sa mga buhay, sa mga lugar ng mga patay, ilipat na sa mga buhay. We are enslaved by God so that we are freed from sins and all its fruits. For the one who was a slave when he called to faith in the Lord is the Lord's freed person. Similarly, the one who was free when called is Christ's slave. You were bought at a price, do not become slave of human beings. Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Nabili na at bayad na kayo. Huwag na kayong paalipin sa mga tao. Tayo po ay binayaran ng buhay, ng dugo ng ating Panginoong Hesus. That's why we are freed from sins mula sa marumi, masama, magulong buhay at tayo'y pinalaya na ng Panginoon upang tayo naman ay maging alipin niya. Ano pong ibig sabihin ng alipin niya? You have been set free from sin and become slaves of righteousness. Pinalaya na kayo sa kasalanan. Tayo pong lahat ay pinalaya na sa gapos ng kasalanan. Amen.
At kayo ngayon ay alipin na ng katuwiran. Tayo po ay alipin na ng katuwiran. Hindi ho ba? That's why kapag nagkakasala, kapag may nasabing hindi maganda, pag may nagawang hindi maganda, nako-convict ka agad. Dati manhid na manhid. Pinagyayabang pa. Uy, nagnakaw ako. Uy, nagganito ako. Uy, nagganito ako. Nasaktan ko sa ganito. Mas matapang ako sa kay ganito. Mas malakas akong uminom kaysa kay ganito. Pero ngayon, nung binago ka na ng Panginoon, makatikim ka lang, makahawa ka lang ng bote ng alak, layong-layo ka na. Kasi you are freed from that life. Pinalaya ka na ng Panginoon doon. At ikaw ay binigyan na ng bagong pagkaalipin. Ikaw ay alipin na ng katwiran. Kaya ang sabi sa 1 Peter 2 verse 16, live as free people, but do not use freedom as cover up for evil. Live as God's slave. Mamuhay kayong tulad ng taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. That's why the real freedom is not a freedom to do anything. The real freedom is not the right to do anything, but the real freedom is the right to do what is just, what is loving, what is true. That is the real freedom. Mabuhay tayo bilang alipin ng Diyos. Ito talagang tanong. Sa dami ng sinabi mo, Pastor Maki, bakit ang hirap po talagang sumunod? And to be honest, alam ko, naniniwala ako, na tayong mga nandito sa loob ng simbahang ito, we are trying to obey God. Amen? We are giving our best to obey God. Amen? We are trying to obey God. And that the problem is not with us. I'm telling you, the problem is for the people who we left in our home. Ang totoong problema, hindi tayo. Kasi nagsisiksikan nga tayo, sumisiksik nga tayo, pinagsisikapan talaga natin sumunod sa Panginoon. Ngunit ang problema, paano yung anak ko? Paano yung kapatid ko? Paano yung mga mahal ko sa buhay? Tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Ngunit hindi natin nakikita ang pagsunod. Tayo pa nga lang tayo nga na nagsusumiksik, nagpapakahirap, nagbinibigay ang ating best to obey God. To declare that Jesus is Lord. Tayo nga nako-convict minsan. Paano pa kaya yung mga naiwan sa bahay? Paano pa kaya yung mga nanonood sa online? How about them? It's so difficult to obey because obedience requires us to die on ourselves and to take up our cross. Obedience requires us to repent on our sins and turn away from them. It's so difficult to obey because this is true. Ito po ang katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, there is a big gate and a small, narrow gate. And only few find and enter that narrow gate. Kakaunti lamang talaga yung makakapunta sa buhay na walang hanggan. Because the road is narrow and the gate is small. Kasi nga, ang hirap talagang sumunod sa Panginoon. But there is a wide and a big gate that many people enter and many people find, and they walk through that gate, but that leads to destruction. Mga kapatid, ano po ang nilalakaran natin? Ano po ang nilalakaran nating daan?
Is it the big and wide gate that every people or most of the people is walking? Or are we entering and walking that narrow gate that leads to life? Really, obedience is difficult, but obedience will lead us to life. You know why is it difficult? Because we try to do it on our own. I'm telling you this. Nung tinanggap niyo po ba ang Panginoong Hesus, nangyari ito sa inyo? There would be a series on this. Magkakaroon po talaga ng isang series for this. But I'm giving you a preview, no? Nung tinanggap niyo po ang Panginoong Hesus, nangyari po ba ito sa inyo, sa buhay ninyo? Nung tinanggap niyo po ba yung Panginoong Hesus, nangyari po ba ito sa inyo? Think about this. Nangyari po ba ito sa atin? Una, your heart is regenerated. Yung puso mong bato, yung puso mong punong-puno ng kasalanan, yung puso mong nagnanais na iligtas ang iyong sarili, baguhin ang iyong buhay ay binago ng Diyos. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, I'm telling you, your heart has been regenerated. Bago na yung puso mo. Your heart has been regenerated. And we always renew our mind. How to renew our mind? Di ba? How we renew our mind? We set our mind on heavenly things. That's why obedience will not be difficult. Mahirap po, totoo ito, mahirap pong sumunod sa ating Panginoong Hesus if your heart is not regenerated. Kung ang puso mo ay hindi binago ng Panginoon. That's why there are so many who say that prayer, who make that decision, and does not obey God because their life, their heart has not been regenerated. Ang puso na tumanggap sa Panginoong Hesus ay binabago ng Diyos. And I'm telling you, ito yung sinasabi kong merong series, no, in March. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, this is the process. These are the stages. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, we have been justified. Tayo'y pinawalang sala ng Panginoon. We have been justified. Pinawalang sala tayo, parang sinabi nung judge, acquitted. Walang sala, yan. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, we have been justified. At ano ang nangyayari ngayon? Ang nangyayari sa ating buhay, kaya minsan ang hirap nag-i-struggle tayo to obey, is because currently, we are being sanctified. Nililinis tayo ng Panginoong Hesus. Na yung mga dati mong gawi, iwasan mo na. Na yung mga dati mong kasalanan, talikuran mo na. That's why obedience is difficult, because sanctification is a process. And soon, when Jesus returns, we will be glorified. We will be glorified. And think about this. It is, nakita niyo po, when sabi nun sa Ephesians, you have been saved through faith, and this is not result of your work, it is a gift of God. When you have the faith to receive the grace of God, you have been transformed in the image of our Lord and Savior Jesus Christ. It is not by our own doing, but it is by grace of God. And we can only obey and do the good works that predestined by us to God to do the good works by the power and help of the Holy Spirit. It is only through the Holy Spirit that we can do the works of God. And nakita po natin, I'm telling you, last week, ang ganda ng mensahe. We are blessed because we have the Holy Spirit give us the understanding, open our minds and understand that the works of the Holy Spirit. It is only through the Holy Spirit. Nakita niyo po, nung tinanggap niyo po ba ang Panginoong Hesus, nagbago ang puso niyo? Amen. Nung tinanggap niyo po ba ang Panginoong Hesus, this one is given to us by God. We are given the Holy Spirit
as our guarantee of the assurance of our salvation. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, lumukob ang banal na Espiritu sa atin. And saying to us, Maki, you are to obey me as your Lord. And I am empowering you to obey me. It is through me, not of your own good nature, but it is through the power of the Holy Spirit that God is revealing to you Himself. And God is empowering you to submit to Him and obey Him. Mahirap po bang sumunod? Opo, kung sa atin lamang. Ngunit dahil binago na ako, naniniwala ako lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus ay binabago ang kanyang puso, nare-regenerate ang kanyang puso, na-empower ng Holy Spirit. And currently, although, sabi nga doon sa James 1 verse 2, no? James 1 verse 2 to 5, count it all joy when you are experiencing trials of many kind. And let perseverance complete its work in you, so you will not be lacking but be matured and complete. No? Ang sabi, mga kapatid, ang sabi doon, if you lack wisdom, kung hindi nyo maunawaan anong nangyayari sa inyong buhay sa oras na ito, bakit ang hirap pa rin sumunod? Kahit pinipilit mong sumunod, it is through the power of the Holy Spirit, and the Holy Spirit will tell you, ask God for wisdom, and He will give you. For you to understand na ikaw ay kailangan magpatuloy sapagkat ikaw ay binabago ngayon ng Panginoon. And I'm telling you this, for those who are watching online, for those remaining at home, the Holy Spirit is saying to you right now, revealing to Himself to you right now, we need to obey God as our Lord and our Savior. Kaya mga kapatid, I will end with this. No? Tayong mga patuloy na binabago ng Panginoon, we that we are being justified, we that we are being sanctified, that we are being transformed from glory to glory ng ating Panginoon. We that empowered by God to obey and to surrender to God, mga kapatid, kapit lang. Kapit lang po. Patuloy lang tayo. God be with you. Salamat po sa Panginoon. Ihanda po natin ang sarili sa paghahandog para sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa kanyang magandang mensahe sa umagang ito. Makibasa po kayo sa akin sa 2 Korinto chapter 9 verses 7 and 8. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, isa'y mag-asaganang nagbibigay sa mga dukha at sa kanyang kabutihan ay walang hanggan. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa mga makapangyarihan naman namin nasa langit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinisamba ng buong katotohanan sa umagang ito. At kabahagi ng aming pagsamba, Panginoon, ang pagbibigay ng aming handog at ikapo. Salamat po, O Lord God, sa umagang ito. At kami po ay iningatan mo at nagpapala sa araw-araw, Panginoon. Narito po, tanggapin mo po ang aming mga handog bilang bahagi ng aming pagsamba. At nawa po ito ay magamit sa lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito, Lord God. Dalahin ko rin po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, anumang kanilang ginagawa sa buhay. Pagpalain mo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay at ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, ay makamit niya ayon sa iyo mabuting kalooban. Ito po ang aming dalangin sa tanging at makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus.
Amen. Purihin ang Panginoon sa patuloy niyang pagpapala sa atin para tayo makapagkaloob at makapagbigay para sa gawain ng ating iglesia. Ngayon naman po ay dumako tayo sa mga importanteng mga pabalita. Ang ating pong prayer meeting, patuloy po na ginagawa at pinag-aanyaya every Friday, 7 p.m. dito po sa ating iglesia. So, daluhan po natin ang ating sama-samang pulong na panalangin dito po sa ating iglesia, 7 p.m. every Friday. Mula naman po sa Kids Ministry Central, ang ginagawang Sunday School ng ating mga kabataan. Of course, ito po yung every Sunday, first to third Sunday of the month, 10 a.m. to 11:30 a.m. dito po sa ating iglesia. So kung meron po tayong mga bata, patinin po natin ang kanilang Sunday School. Okay, sa JICM, Doctrinal Tenets, Why We Believe, What We Believe, topic to be announced. So, katatapos lamang po ng kanilang ginawang pag-aaral at ito po ay sa pagkakalam ko ay mag-resume sa February na. So, ang magiging topic po nila ay to be announced. So, ito po ay ginagawa, of course, every Sunday nga po, no, alas 8 ng umaga, bago ang ating service, ang ating worship service dito po sa ating iglesia. So yan po, ito po ay PBB mag-resume po sa buwan ng February. Okay, ABC, okay, sige po. Mula sa ABC Junior Year Starter Fellowship. So ayan, kasi simula pa lamang ng taon ay makakaroon na ang ABC Junior ng Year Starter Fellowship. Kailan po ito? Sa January 25. Salamat po. After ng ating worship service, lunch will be served dito po sa ating iglesia. Ang kanila pong team ay, tama po ba yan? Sa John, God's Evangelist. John po ba yan? Si John, the God's Evangelist. Team verse, 1 John 1:3. Yan po, sa January 25, this month po, after ng worship service, lunch will be served dito po sa ating iglesia. Okay, ito po ang ating isang importante namang gawain sa darating na Sabado na po ito, January 24. Prayer Rally. Yan po, makakaroon po ng registration na 50
50 pesos lamang at plus pack lunch. So pack lunch po tayo this time. At yun nga po, merong 50 pesos na registration fee. Ito po ay sa January 24, sa darating na Sabado na nga po ito. 8 a.m. to 4 p.m. dito po sa ating iglesia. So sa darating po nga Sabado, prayer rally. So dalawa po natin to. Tayo po'y manalangin para sa ating mga kahilingan, para sa mga ministry ng ating iglesia, mga gawain ng iglesia. So makita po tayo sa darating na Sabado, 8 a.m. dito po sa ating iglesia. Ito po yung pangkalahatang gawain ng lahat ng mga iglesia ng JICM churches. So muli po sa darating pong Sabado. So yan po ating mga pabalita at tinatawagan ko po si Pastor Edu para sa ating mga visitors. Thank you, Brother Ani. It's good to be back, brother and sister. Amen? Namiss ko kayo. Ako, namiss nyo? Ang sabi nga, Pastor Edu, para napakabilis ng bakasyon mo naman. Napakalamig sa Canada. Malamig ba? Sabi, hindi kaya ang lamig. Kaya ang lamig. Ay ang English. Sabi, kayang-kaya ang lamig. Ang English, doon po nagka-problema si Brother Edu. So, ako po'y nagagalak at nakapiling ko kayong muli. Naalala ko nito, salamat sa Pastor Maki, talagang na-miss ko agad si kapatid na Liklik, nagmimensahe si at Pastor Maki, panay ang amen ni Sister Nikki. Kahit nag-isa na lang siya nag-amen, talagang supported talaga ang kanyang. Hindi ba kayo nag-usap kagabi? Nadadamihan, bibilangin. So, salamat sa ating mga pabalita, karagdagang pabalita po para po sa ating prayer rally. So, sa prayer rally po natin ay inanya ko po yung ating mga diakonesa at saka mga praise and worship team na magpaiwan mamaya after service. Mga 3 minutes lang para sa karagdagang instruction para sa ating gagawing prayer rally. At ganun din po, may kasama pala kung hindi lang ako nagbalikbayan dito, may balikbayan din, taga-Canada din pala ito. Ating pong tanggapin at welcome ang ating kapatid na si Sherry Ann Ginto. Ayan. Sige kapatid, halika. Bakit po natin tinatawag kayo? Kasi sa tagal po ninyo na nawala, hindi namin kayo nakakapiling, may iba po tayong mga kapatiran na hindi kayo nakikilala. Di ba si Pastor Dan, kilalang-kilala ka na. Kaya po, ang ating mga bisita ay tinatawagan sa unahan upang makita ng kapulungan. Pastor, meron pang isa. Balikbayan uli. From Canada, tumawid, sumakay ng eroplano, mga ilang oras ito, 3 oras, pumunta naman ng Amerika. Balikbayan ng ating kapatid na Sister Gladys Pascual. Ayan, inuulit ko, kaya po kayo pinapupunta dito sa unahan kasi po, di bali yung mga nauna na kilala na kayo, marami po tayo ditong mga bagong mga kapatiran. Ayan, sila po ay ating mga kasama dati dito, member dito, ang kanilang mga pamilya, at saka kasalukuyan po sila ay naninirahan na ngayon sa ibang bansa. Ayan. Sa tayo po tayo mga kapatid at atin po silang i-welcome sa panalangin, mga kapatid sa abroad, sa ating online na prayer online. Weekly, every Friday night, hindi kayo nawawala doon. Weekly yun, walang batid yun. Kayo ay aming ipinapanalangin. Nais lang naming malaman ninyo. Ang lahat ng mga kapatiran na nasa ibang bansa, every Friday night, 7 p.m., pinapanalangin namin kayo. Sige po, tayo po ay itaas ang ating kamay at patuloy natin nga ipanalangin ang ating mga kapatid na ito.
Aming Diyos na buhay, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagkakataong ito, na patuloy namin na pananalangin sa aming mga kapatid. Salamat po, Panginoon, kay Sister Gladys, kay Sirian, aming patuloy na nakasama sa pananambahan niya. At aming dalangin, Panginoon, ang patuloy na patnubay mo po sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy mo po silang biyayaan, Panginoon. Patuloy na dinggin mo ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga plano pa sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat maging sa pag-iingat mo po sa kanila, Panginoon, sa pagbalik-bayan, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, as they stay, they will enjoy the fellowship with their family, O God. At sa kanilang mga naiwan sa bansa, kayo din po ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, kakaupo na po tayo. Okay, tayo po'y magwakas sa panalangin at benediksyon. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things we have done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoong Yesus, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na ibinahagi mo po sa amin, Panginoon, na kaming iyong mga anak ay patuloy mo po makita, Panginoon, hanggang sa iyong pagbalik na kami ay sumusunod sa iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo by grace that we are saved, O Lord, through Jesus Christ, justified, sanctified, and glorified. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami itinuring mong kaibigan, hindi isang alipin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami malaya na nakalalapit sa iyo, Panginoon. Walang kahadlangan, walang kahadlangang oras, layo man. Kami malaya na nakapanalangin, nakapagsasamba, at nakapagpupuri sa iyo, Panginoon. Nawa makita mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na to, Panginoon, sa iyong mga salita na binibigay, makita ang aming buhay, Panginoon, ay patuloy na sumusunod sa ministeryo na pinagkaloob mo po sa bawat isa, Panginoon. And I believe, O Lord, ng bawat isa ay mayroong gagawin para sa iyong kaharian, Panginoon. Hindi malaki, hindi sinusukat gaano man o kaliit, Panginoon, kundi yung puso na tapat na susunod at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Taas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi makapagsala at makapag-aharap sa ating Diyos sa may kagalakan, kabanal at walang kapintasan. Tanggapin natin, mga kapatid, ang patuloy na biyaya na pinagkakaloob ng ating Panginoon sa ating buhay espiritual, sa ating buhay pamilya. Tanggapin natin, mga kapatid, ang patuloy na pag-asa ng ating Panginoong Yesus ay babalik at tayo'y Kanyang kukunin. Sa isang Diyos na tagapagligtas, sa isang Diyos na Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, at makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sa Kanya ang kapurihan,
kadakila at kaluwalhatian, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. 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 Sige po, bago tayo po umawit sa Panginoon, tayo po yung muling kumuha ng ang ating mga kapartner. Ayan. Tayo po ay mananalangin sa bawat isa. Kung meron na po tayong mga partner, sama-sama po tayong magdeklara ng pagpapala sa ating mga kapatid. Sige po, tayo po ay manalangin. Amen. Sige po, sama-sama po tayong muling umawit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hey! 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 Whoa-oh! Whoa-oh-oh! Whoa-oh! Whoa-oh-oh! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay at patuloy kang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Pagsamba at papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, lalala
maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all po and see you next Sunday.